Welcome back sa ating channel mga kainang. So, dito na naman tayo sa ating panibagong video. Pag-usapan natin mga kainang tungkol sa ikaw, no? Ito yung ating kauna-unahang session, although meron na tayong mga previous na upload. Pag-usapan lang natin mga kainang ikaw, no? Flux cord arc welding. Hindi siya yung sinasabi natin na gasless MIG. No, huwag natin gamitin yung MIG. Pag sinabi natin gasless MIG, no, parang metal inert kaya. Totally na ibang process ito mga kainang. Hindi ito MIG. Although para sila ng almost same na principles dahil gumagamit din ng wire. Ngayon, yung ating flux cord arc welding, bukod sa meron na siyang flux sa loob ng mismong wire, dual shield yung ating ipkaw dito mga kainang. Papaliwanag ko sa inyo mga kainang, pag kinang natin ng 1F, disclaimer, di tayo nagmamagaling dito mga kainang. Ang ating tips dito ay para sa mga baguhan, okay? Yung mga nag-uumpisa pa lang mag-ipkaw o mag-uumpisa pa lang sa career nila bilang isang welder. Ang ating unang ihinangin ay 1F. So kapag ganito yung ating plate, T-joint yan. So unang hinang 1 tapos 2. Depende mga kahina kung gaano kalaki yung hinang na nire-record sa inyo, Yan yung 1F. Tapos pag 2F naman mga kahinang, ito always na layer tayo. Pero depende siyempre sa inyo mga instructor. So yan, 1, 2, and 3. 1, 2, 3. Lagi po natin mga kahinang, panglas na hinang na layer ay lagi na sa taas, hindi sa baba. Hindi ganito 1, 2, and 3. Hindi po gano'n, Ito yung standard na gagawin natin. Lagi sa taas yung number 3, hindi sa baba, mga kainang. Depende naman yan sa instructor nyo. Kung saan kayong training school, kung ano ang tinuturo sa inyo, siyempre susundin nyo yung tinuturo. Ang sa akin lang naman, kung sino yung nanonood sa akin, yun ang aking tinuturo. Ito yung ating makina. So, hindi lingit sa kaalaman ng nakasubaybay sa akin na ito yung gamit natin. PowerWave 300 Advanced. Ito process na makina. Since na dual shields yung ating ginagamit, gumagamit tayo meron tayong CO2, meron tayong argon, at meron tayong mix. So, pwede tayong gumamit ng mix sa ipkaw. Merong flux core na dual shield na kailangan CO2 lang yung gagamitin nyo. Meron namang 90-10, 90 argon, 10% na CO2, or 80% na argon, 10% na CO2. So ganun po mga kahinang, Since meron na tayo rito nakasalang, ito yung gamit ng training ko. So nakasalang na ito. Mga kahinang, dito sa same principle lang naman yung ating mga makina, Although iba-ibang design, pero ang sumatotal parehas lang yung in-out nila. Kapag multi-process mga kahinang, kailangan meron silang kanya-kanyang roller. Tingnan nyo ito. Ito ay roller ng pang-MIG. Okay? Wala siyang ipin sa loob ng groove. Sana makita nyo. Ngayon, na nakasalang dito mga kahinang ay since na ipkaw wire, tandaan nyo pagka ipkaw medyo silver yung kulay. Tapos pag nakikita nyo, papansinin nyo, kung makita nyo, close natin, merong ipin yan, yung groove nya. Tapos nandito yung tensioner ng guide. Okay, pagka aluminum, pinakamababang diin. Ipkaw, Shimaw ang pinaka mataas ang tensyon, hanggang 5. Tapos 3 pagka ipkaw. Pag aluminum, mas malambot yung tensyon. Ito yung sa baba, yan po yung gas. Pag titestingin natin yung gas, ito po yung feed, pag nagpipid tayo ng wire. So yan na po yun mga kahinang. So tandaan po natin mga kahinang na bakit kailangan necessary na mayroong ipin yung roller. Dahil kapag wala pong ipin yan, tudulas po siya, Kasi nga hindi ganoon kahigpit yung ating paghihigpit dun sa tensioner. Kasi pagka hinigpitan natin mabuti yan, matideform yung wire natin since mayroong flux sa loob ng wire. So di katulad ng G-mount na siya po ay solid. Tataasan natin yung tension, yung diin, para kumagat yung roller natin ay hindi siya madideform o hindi madadamage. Unlike sa ipkaw na may halo yan, may flux sa loob. So kailangan mayroong ipin yung groove para kumapit. So babalikan ko kayo, i-prepare ko lang yung makina at saka yung ating hihinangin mga kaina. Okay?
ugaliin po natin na may disiplina sa ating pag-iinang. Ngayon mga kainang, ito na yung ating settings. Okay, 300 yung ating inches per minute, yung ating wire pitch speed, yung ating voltahe ay 24.5. Tandaan po natin na yung wire pitch speed po natin ay equivalent po na ay current, no? Yung ating amperahe, yan po yung equivalent natin, ito po yung voltahe natin. Yung ating size ay 45 inch or 1.2 millimeter yung ating wire. Yung ating gas po ay 75% with argon, 25% CO2. So yan po yung ating settings mga kainang. Tandaan po natin na although magkaiba ang itsura ng ating sa screen, pero sa mga makina natin ay isa lang yung principle niya mga kainang, no? So maghihinang tayo ng 1F. Yung ating 1F ay nakaganito, no? Nakapiyan, no? Yan. Tapos katulad ng paliwanag ko kanina, yun ang hihinahan natin dalawang beses, no? Isang maliit na wave, isang malaking wave. So yan po ang forma. Tapos pag-twist tayo ganito. Ayon doon sa aking paliwanag kayo na yun ang gagawin natin mga kainang, ano? So umpisa na natin mga kainang, no? Habang may time pa tayo. So ikilahin po natin mga kainang, ano? Drag. Kailangan sa ito, puro drag ang gagawin natin. Okay mga kainang, ito na natin. Depende sa travel nyo mga kainang, no? Kikita nyo naman isang pasada lang o ang travel nyo ay medyo mabagal, so sufficient na yung laki ng weld nyo. Diba? So ang weld po hindi naman gano'ng kalaki, okay? Hindi ko siya nilahat para makita nyo yung unang hinang ko. So nakita yung unang hinang, ito yung pangalawa, no? Nag-wave lang ako ng konti. So ayan, madali lang na matanggal, no? Nagayin, halos yung mga pinopok-pok, tanggal na siya. Okay, ayan. Ayan po yung ating 1F, no? No, ito yung unang hina, ito yung pangalawa. So mag-wave lang tayo mga konti, mga kahina, no? So kita nyo naman, hindi pa siya kinabra. Ayan. So smooth po yan mga kahina. Mag-iinang tayo ng 2F. So kahina 1F, ngayon 2F. Ito layer, so baka inas na lang ating kayali. So diretso na, no? Hindi na nakabig.
2F. Original position. So, yan natin. Diba, yun na yung ating matagalan. Okay. So, drop lagi mga kainan. Siyempre, drop tayo ng 5 to 10 degrees. Drop. Sa huli yung ating well father. Dapat hindi na uuna. Unlike sa mix, na pwede natin i-push, pwede natin i-drop. Pero dito, kailangan natin ng drop kasi meron tayong flap. Okay, so unang stada natin. Dalawang layer na lang gagawin natin mga kainan. Okay. So, bago ko na din yan, pakita ko dito. So, ito yung mukha ng ating unang hina. Ayan, hindi pa yan nalilinis. So, sinanggal natin yung slug. Okay. Medyo kumakas na konti dahil napakainit. Pero konting sakto lang. Ito rin ang ganda. So, drop natin mga kainan. Ayan. So, smooth na smooth pa rin. Maganda yung ating setting. Sila na makalsik, no? 2F. Okay. Tapos, magiging na tayo ng layer. So, kung ano resulta natin layer, yun na yung mga kain na naisusun. Unang layer sa baba, tapos nakaas yung number 2. Hindi ko siya kukumpituhin para makita yung una, pangatlo, pangalawa, pangatlo. Okay, dinisin ko na yung una. Yung mga unang layer. Kakain ko na nga natin. Sana okay yung hina natin. Kasi kung siya nagkakaroon ng warm flap. Kasi na namin ito. Okay. Okay, last na layer. Last. Okay. Okay, hindi ko ipupod para makita nyo yung usang ko pinuwento ko yung pinang. Ito yung unang layer natin, unang hinang natin, pinaka-root pass. Tapos yung pangalawa sa baba, makita nyo yung layer na yan. So ito yung unang pangalawang hinang, no, ito. Tapos ito yung pangatlo. Okay, mga kainang. Sa kabila. Ayan, pinadikirot dito para makita nyo yung sequence ng hinang natin. So mga kainang, tapos na tayo sa paghihinang. Kasunod ay ipapaliwanag ko sa inyo ang ating wire, no? Kung para saan, anong klase. Mga kainang, ganito na lang. Okay?